Ang Diyos so ay mabuti. God is good all the time. Amen? Amen. Ngayon po, minabuti ko ho na mag-segue o lumis ng konti sa takbo ho ng ating pag-aaral. Kasi ho, alam ko na tayo'y pumapasok sa isang panahon na makikita ho natin mismo at mararanasan natin mismo yung binabang ito ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma. Nung sinabi niya, ang buong kalikasan ay nananaghoy para po sa kapahayagan ng mga anak ng Diyos at kapahayagan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagtatravelo ang mundo. Makikita ho natin na yung lindolo ay patuloy hong nangyayari. In fact, nung pinapanood ko yung sinasabi po ng isang scientifico, ang sabi niya, yun daw araw ho natin, the sun, ay nagbubuga ho ng excessive, sobrang lakas ho ng solar flare. Kaya nga nung nakaraang mga araw, may mga lugar ho sa Amerika, yung kanila hong power grid ay namatay sandali. No? Naapektuhan yung kanilang power grid. At nakita ho natin, ang sabi po ng mga scientists, yun daw epekto ho ng solar flare na ito, ay yung sobrang init ho, ay mararamdaman ho na magbabago ng klima. In fact, nakita nyo sa UK, sa bandang France actually, 2,000 na ho namamatay sa sobrang init. Ngayon, binabantayan nila yung Pasipiko dahil namumuho yung isang bagyo na sabi nila maaaring kasing lakas o mas malakas pa doon sa Yolanda na tumama sa atin. Pero yun daw ay papuntang Guam at maaaring dumaan sa Pilipinas. So, tayo'y nananalangin. I believe God is going to spare our country. Amen? Naniniwala ako doon kung tayo po'y nananalangin. Amen? At ang mga bulkan talagang hindi na mapigilan. No? Nag-a-activate halos lahat ng bulkan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na-discover nga meron pang mga other fault line sa Pilipinas. Hindi lang yung West Valley. No, meron silang na-discover sa continental shelf natin na mga bago, hindi bago kundi dating fault line na yung kagaya doon sa pupuntang Palawan ho. Sa ilalim mo ng dagat, nakita ho nila ito. Tinatakot ko ho ba kayo? Hindi ko ho kayo tinatakot. I'm just stating facts na tayo po ay pumapasok na sa panahong ito na tayo mismo ay magiging saksi ho sa malapit na hong pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo, ngayong umaga gusto kong pag-aralan natin kung ano yung salita ng Diyos para sa panahong ito. I want to share with you something na hindi naman tayo dapat matakot, kundi ang layunin ng pag-aaral natin ay para kayo patibayin at para bigyan tayo ng impormasyon, no, para tayo ay maging matatag sa mga bagay na harapin natin o maaari nating harapin sa mga araw at panahon na darating. Iba ho kasi yung preparasyon Iba yung prepared ka di ba? So, ngayong magang ito, gusto kong i-share sa inyo isa sa mga kasulatan sa banal na salita ng Diyos. Ito ay hango po sa aklat ng mga awit. This is probably one of the most popular psalms na pinipreach sa mga pulpito. No, pinapangaral at pinag-aaralan ng maraming mga kapatiran sa buong mundo. Ang awit 46. Sino po nakakaalam niyan? Konti lang. Popular po ito Psalms 46. Amen? So yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Ngayon, bakit mo, Brad, gustong pag-usapan yan? Bakit ko nais pag-usapan ito? Alam niyo kung bakit ito? Ito ho kasi ay significant. Parang salamin po ang awit 46
sa ating panahon. Magugulat ho kayo, nitong Psalms 46 na ito ay relevant sa atin kasi parang ito yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Amen po? At gusto kong bigyan kayo dito ng napakagandang pagkaunawa para tayo makilala ho natin kung anong kayang gawin ng Diyos at ano ang gagawin ng Panginoon sa gitna ng mga kaguluhan ito na ating maaaring maranasan sa mga araw na darating. Amen? Alam niyo si Lord, ang ating Panginoong Yesus, dinescribe ni Lord ang huling mga araw. He described very graphically, very clearly about the last days sa mga huling araw in Matthew 24. Anong sabi dito? Sinabi ng Panginoon ng panahon na yon ay markado ho ng global turmoil. Ibig sabihin, pangdaigdigang kaguluhan. Hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng dako ng mundo. Ano yung sabi niya? Mga digmaan, mga rumors ng digmaan, mga kagutuman. Yan na ho, yung tinatawag nilang heat wave ngayon. Yung, dahil dito, may mga kagutuman. In fact, sa Africa ngayon, ay may kagutuman ho. Meron ng mga lindol. Lindol ho, na nakita ho natin at narinig natin at hindi lang yun, naranasan ho natin kaya lang hindi dito sa Luzon. Doon lang sa bahagi ng Mindanao. At alam niyo yung panghuli, yung tinatawag po nilang spiritual deception. Yung panlilinlang na spiritual. Kasabay po nito ang maraming pagsubok bago dumating ang ating Panginoon. Amen po? Yung spiritual deception no, napakatindi. Pinapanood ko nga isang pag-aaral eh. Meron palang church sa China, yung Church of the Almighty God. Narinig niyo yun? Napakaraming miyembro na noon na pinepenetrate ang mga churches, ang mga Kristiyanong gawain. Pag pinakinggan mo, parang tama, pero matindi ho, yung nagtayo ho noon, para bang hindi niya inaangkin na siya yung kagaya si Kibuloy, na siya yung Kristo. Kaya lang, ang sinasabi niya, yung Espiritu ng Kristo ay sumanib sa kanya. So, very subtle, pero gumagamit ng Biblia. Napakagaling. At marami na hong na-hook up doon sa China. Kaya nga, kasi may revival doon eh. Marami nung na-hook up doon. At ang malupit ito problema nila. Kailangan i-propagate nila ito. Paano nila pinopropagate? Pag nag-member ka doon, hindi ka pwedeng lumabas. Pag tumiwalag ka doon, ganun. Pag membro ka doon, obligado ka na ibigay lahat ng ari-arian mo sa gawain nila. Yun ang malupit. Meron nga ako doon, hinostage eh. Hinostage po yung mga pastor, no, na napasok nila, kaya lang pumalago yung pamunuan nila. Ang ginawa ng mga to, hinostage sila yung mga pastor, buti na rescue. Pero marami nung pinapatay doon. In fact, pag ayaw mong magbigay sa kanila, na aagawin nilang kusa. Pag pumalag ka, papatayin ka nila. Nakakatakot to. Pero Church of the Almighty God. Salamat, wala naman yata dito sa Pilipinas yan. Di ba? Mabuti nga, hindi nakakarating. Ngayon, ano po ibig sabihin dito? Itong mga bagay na ito ay nangyayari. At ito ay nag-e-escalate. Napapansin nyo, tumitindi ito ng tumitindi. In fact, dito sa Pilipinas, nag-uusap nga kami mag-asawa. Yung espiritu hong naglilipan, ito yung spiritual deception eh. Kaya nga, di ba, pinag-iingat ko yung mga magulang, yung nakita nyo yung Gorbax, Roblox, yung mga bata ho, ang target ng dyablo ngayon. In fact, sa Amerika, meron silang nihilist groups ngayon na talagang kumakalat na. Ano yun? Yung anarchy ho na ang gusto nila, gumawa ng walang halaga yung buhay. They can kill. At pabataho ng pabata ang mga miyembro. Nanggagahasa sila, nambubugbog sila, nagnanakaw sila, pumapatay sila. Patindi ho ng patindi. At hindi po yun. Ang pinag-uugatan nito, alam niyo ano? In fact, mapapansin nyo to. Yung espiritu na parang puro puot at galit ang tao.
Napapansin yun? Ang dali ng taong magalit. Konting mapitik mo lang pwede ka nang patayin, di ba? At wala na ito sa edad, wala na ito sa estado. Sabihin mo nag-aral, sabihin mo mayaman, wala na kahit sino. Pansinin niyo sa social media, di ba? Parang napaka-violente ng mga tao ngayon. Napakatatapang. In fact, maraming mga kapatid, pinag-iingat ko rin na baka mabiktima tayo. Sabi nga ni Lord guardyahan ninyo ang puso ninyo. Guard your hearts. Amen? Kasi yung kung na yung nasa puso mo, yun ang magdidikta ng karakter mo, ng ugali mo. At yun ang sinasabi ni Kristo, nakakapagparumi ng tao. Hindi yung pumapasok sa bibig mo, kundi yung lumalabas sa bibig mo. Dahil yung lumalabas sa bibig mo, nagmumula sa puso mo. Sino po dito magagalitin? O meron kayong puot, o galit, o mga taong, meron tayo, ang tawag ho doon, yung grudge. Delikado. Amen? Parang konti lang nag-amen. Wala akong Kristiyano naiinis sa kapwa niya. Hindi ho, biblical yun. Tayo po'y tinuruan ng Panginoon na magmahal sa ating kapwa. To be a loving person. Yung taong walang masamang damdamin sa kanyang kapwa. Walang maruming isipan sa kanyang kapwa. Amen? Amen po? Okay. So, nakaka-alarma po ito. Lalo na ngayon. Okay, yung mga Kristiyanong maayos, ito naman ang problema. Tayo naman ngayon na hindi nga tayo nagkakaroon ng puot, ang masakla po, isa sa instrumento ng dyablo ngayon ay maghasik ng takot at pangamba sa puso ng mga mananampalataya. Amen? Yung bang meron kang takot, nakakaramdam ka ng pangamba, to the point na nawawalan ka na ng kapayapaan sa sarili mo. Hindi ka na makatulog ng maayos, hindi ka mag-enjoy sa buhay mo. Amen? Amen? Alam niyo, binigyan tayo ng Panginoon ng napakaganda, napakadakilang mga pangako. Sinabi ni Pedro ni St. Peter, in his second letter, sabi niya, God has given us great and precious promises. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga dakila at mahalagang mga pangako na pwede nating panghawakan. At itong mga pangakong ito, mga kapatid, ay wala sa bibig ng mga pastor. Ito ay nasa banal na kasulatan. Kaya nga tayo nagtitipon dito Huwag niyong iisipin itong pagtitipon natin ito ay in fact, sinasabi ko ito lagi, hindi po ito worship service. Hindi yun ang tinuro ng banal na kasulatan. Dahil ang pagsamba ay personal na ginagawa ng mga mananampalataya saan man silang dako. At itong pagtitipong ito, ang layunin nito ay para patibayin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga salita niya, ng mga tagubilin niya, ng mga pangako niya, upang paglabas natin dito, tayo ay merong sapat na kakayahan na mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok ng daigdig na ito. Amen? Do not feel obligated na kaya ako pupunta ron. Hindi ko sinasabi na pag hindi kayo pumunta, hindi kayo i-bless ng Lord. Hindi yung totoo yun. God will bless you because He loves you so much. Kaya lang ang problema, kung mahina ka, paano na? So that's why we gather to to study His Word and therefore glorify God. Amen? Pero yung pagsamba, di ba Brad, pagsamba rin yan? Yes. But this is not primarily tayo nagtipon para magkaroon ng worship service. Hindi worship service ito. This is the gathering, pagtitipon nito ng mga tinawag niya, ng mga mananampalataya na tinatawag na church. Hindi ang building ng church, kundi ang mga tao, ang mga mananampalataya. When we gather, we become an assembly. And when we become an assembly,
before the Lord, we are called the assemblies of the called out ones or assemblies of God or tinatawag na church. Amen? But individually, I am the temple of God. Pag-uusapan natin yan ngayon. Amen? So, buksan natin ang awit 46. Maiksi lang naman ito mga kapatid. Makikita niyo po ang awit 46. Bibigyan ko kayo ng background. Brad, ba't hindi mo agad ituro yung pangako? No. Gusto kong maintindihan nyo kung paano isinulat itong awit na ito. Amen? Tandaan nyo, ito po ay awit. Pag sinabi mong awit, ano yun? Song. Pag sinabi mong song, kinakanta mo ito. Ang problema lang natin, wala na tayong tono. Nung isulat po yung aklat ng mga awit, hindi nilagay ng writer nito yung chords eh. Dapat ginawa niya parang jingle eh. Di ba may chords? F, G, C, gano'n, wala eh. Basta isinulat po ito'y inaawit po nila ng mga Hudyo. So ang awit po inaawit. Si Haring David ho ay mga awit bago siya naging hari. Although sa isang pastol, si Haring David po nag-compose ng napakaraming inspired songs. Kaya nga siya yung gumawa ng Ang Panginoon ang aking pastol, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amen? Alam nyo, kinakanta ni David yun. Magaling si David nung mag-gitara eh. Magaling siyang mag-flute. Magaling siyang tumugtog ng string instrument. So ito'y awit ho. Ano po ito? Paano to sinulat? Yung awit 46, so ang background po nito, ang Israel, parang Pilipinas. Ano po ba ang Israel? Ay nakalaga ko sa isang fault line. May fault line sa Israel. Kaya nga pagdating ni Kristo, ang sabi po doon, yung tutungtungan niya, di ba yung Mount of Olives, mahahati sa gitna. May fault line ho doon. Itong fault line na ito mga kapatid, ay madalas gumagalaw. At sa kasaysayan ng Israel, marami na silang pinagdaanan na matitinding lindol. Amen po? So ang Israel pala ay nililindol. In fact, sa aklat po ni Amos, yung aklat po ng one of the prophets, yung minor prophet si Amos, sinulat niya ito, nag-prophesy siya eh. Ano yung prophesy ni Amos? Sabi niya, magkakaroon ng pagsubok ang Israel at ito'y sinabi niya 2 years ahead. Alam niyo nangyari sa Israel? Ito ay nagkaroon ng matinding lindol. Sabi niya, dadaan ang Israel sa pagsubok. When he prophesied this, he was saying about the trembling of the earth at nagkaroon ng lindol. Yun ang totoong prophecy. Amen? May panawagan po ito. Kasi ang sabi ni Amos, bilang tanda ng paghatol o paghukom ng Diyos dahil ang Israel ay tumalikod na sa kanilang tipanan, ang sabi, makikita nila ang matinding pagyanig na ito. Nangyari 2 years after he prophesied. Alam niyo po, ang aklat po ng mga awit, alam niya, ang Israel ay nililindol. Ang hirap po na nakatira sa fault line. Kami ang bahay po namin nasa Commonwealth. Yung likod doon ng subdivision namin ay may fault line. Pero hindi man ako natatakot. Alam kong may fault line pero hindi naman kami nasa guhit ng fault line. Malayo-layo. Kasi may mga subdivision pang iba eh. But we are near the fault line. At pag nakatira ka sa fault line, siyempre, iniisip mo doon, talagang dapat ready ka, di ba? Amen? Alam niyo itong awit na ito ay sinulat ang author po nito ay isa sa mga anak ni Korah. Si Korah po, hindi babae Kasi dito yung Korah, babae. Si Korah po ay lalaki kasi K-O-R-A-H yan. Siya po yung isa sa mga aawit. He was one of the temple musicians ni Haring David. And he wrote this song. Sinulat ito ng isang mga anak niya. Ginawa nila ito. At alam niyo po, ginawa ito. Kailan? Magkatapos na gumawa ang himala ng Diyos. Kaya nga ganito yung aklat ng mga awit. Kaya gusto kong makita niyo mga kapatid. The book of Psalms 46 was written because witness yung sumulat nito
sa himala ng Diyos. Ano yung himala ng Diyos? Ito yan. Si Haring Hezekiah ay pinadala ng sulat ni Sennacherib. Ang sabi ni Sennacherib, lulusubin ko ang bayan mo at pupuksain ko ang buong kalupaan. So, ang nangyari po dito, si Hezekiah po, imbis na matakot, nanalangin si Haring Hezekiah. Ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo po kami sa tiyak na kamatayang ito dahil sa aming pagkikipagtipan sa iyo. At alam niyo, sabi ni Prophet Isaiah, pumunta si Isaiah kay Hezekiah, sabi niya, huwag kang matakot kasi ang Diyos magpapakita ng dakilang pagliligtas sa inyo. Ano yung ginawa ng Diyos? Yung mga sundalo po ni Sennacherib, pinalibutan na, nakaredy na silang lumusob sa Israel. Ang gera nung kasi, walang kanyon walang missile, walang mga ganon. Ang labanan nila ispadahan, di ba? Sibatan. Ganon sila itak, palakol, ganon ang mga dala-dala nila. Espada, tabak, ganon ang dala. So, sila'y naghahanda, kaya doon yung gera nun, may pahinga. Nakakita na kayong gera, yung may break time. Dilim na, uwian muna, kain muna, bukas na lang ulit. Ganun ang labanan nila. Amen? So itong mga sundalong ito, nagkampo. Gaano karami? 180,000 soldiers. Grabe. 180,000 sundalo. Talo si Hezekiah. Konti lang sila. Amen? Ano yung ginawa ng Panginoon? Because of what Hezekiah did, hari siya, nagpakumbaba siya, and all Israel prayed. Kaya nga mahalaga, nagpe-pray tayo Ano yung ginawa ng Panginoon? Habang natutulog ang lahat, nakahanda na, gera na kinabukasan Day 1 ng gera bukas. Ang Israel, nakahanda na kung ano man mangyari, lalaban sila. So, anong ginawa Nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Isa lang. One angel. Si Lord siya ang Lord of Hosts Panginoon siya ng mga hukbo Isa lang, isang sundalong anghel lang ang pinadala. Anong ginawa ng sundalong anghel? Lahat ng 180,000. Pagsikat ng araw, lahat patay na. At nung malaman to ni Sennacherib, silang lahat ay natakot. At mula nun, hindi na sila lumusob sa Israel during their lifetime. Hindi ba napakalaking himala? Hindi sila nag-angat ng daliri, pero alam ko, takot lahat sila doon. Sinong hindi natakot? Siyempre matatakot ang Israel. Lulusubin sila lahat, patay lahat ng nando sa syudad. Amen po? And yet, God did a great miracle. Kaya po naisulat ang aklat ng mga awit, 46. It is a testimony. Pagpapatunay ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sino pong nakakaramdam yan? Yung laban ba, pakiramdam mo, talo ka, hindi mo kaya, no way out ka. Kapatid, kung alam mo itong aklat ng mga awit, 46, abay, pag binasa mo ito, ikaw, kapatid, ano man dinadaanan mo, matinding karamdaman man ito, matinding pagsubok man ito, kung ang pakiramdam mo, hopeless ka na, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Pwede bang deal tayo, kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, makinig kang mabuti Okay. Buksan natin. At bubuksan natin ito sa original din na lengguwahe. Kung paano ito isinulat ng mga awit. Psalms 46 verse 1. Gusto kong basahin sa inyo yung English Standard Version. Ang sabi, maiksi lang God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kapatid, ano nyo po ang main message ng buong awit? Tandaan nyo po, yung buong awit 46 po, ang central message po nito ay binanggit na sa unang verse pa lang. So pag binasa mo yung awit 46, ang summary nito nasa verse 1. Okay ba yun? Kumbaga, inalis na yung suspense. Wala na suspense. Eto yun.
ang deklarasyon ho ng mga awit, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa Tagalog, ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen? Ano yung kanlungan? Kanlungan. Amen? Alam niya ng mga, lahat tayo alam natin, naging bata tayo eh. Di ba? Yung bata, pag nasa kanlungan ng nanay eh, mahimbing ang tulog niyan. Di ba? Ang feeling mo safe. Alam niyo, ang gusto kong makita niyo dito, ganito. Yung ginamit mong Hebrew word dito, yung refuge, ang ginamit dito ay makase. Yung makase po, ang ibig sabihin nito is a safe place. Isang lugar na ligtas. Kaya nga sa Expanded Bible, ang sabi po doon, God is our protection. Amen? Pakinggan nyo. Ang protection mo, kapatid, hindi yung bahay mo na gawa sa konkreto. Amen? Ang protection mo, kapatid, hindi yung armas na dala mo kung may baril ka. Hindi yun ang protection mo. Ang protection mo, hindi yung anumang bagay na iniisip mo na nagbibigay sa iyo ng kaligtasan. Kapatid, dito tayo nagkukulang. Tayo po, madalas, komportable na tayo kung meron tayong pera sa bangko, protektado na ako. Kung meron ako mga 100 supplement na iniinom ko, ako'y sigurado ng malusog. O kung meron man akong bahay na hindi kayang pasukin ng magnanakaw, kahit lagyan ko pa ng sangkatutak na CCTV yan at lagyan ko, hindi yan ang kaligtasan mo, hindi yan ang protection mo. Yung salitang refuge, yung makase, kapatid, ang sinasabi ng mga awit, ang ligtas na lugar para sa'yo. Sino? Ang Diyos. The only safe place in this world, pakinggan niyo po ito, ang tanging ligtas na dako sa mundong ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. Ako, personal, naranasan ko na yan so many times. Matagal na sana akong nakabaon sa lupa. So many times. And yet God always protects me. At yung protection na ito, para sa lahat ng nakakapit sa Kanya, para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Safe ako. Bakit? Kasi kasama ko ang Diyos. Safe ako. Kasi nasa Panginoon ang buhay ko. Kaya pala sinabi po ng Bible, sabi ni Jesus, lahat ng nasa palad ng Ama, walang pwedeng mang-snatch, walang pwedeng mang-kidnap, walang pwedeng manakit sa sino mang nasa gitna ng palad ng kamay ng Ama. Sino nakakaramdam niya? Kapatid, it doesn't matter where you are. Hindi importante kung nasan ka, ano man ang kalagayan mo. Ito lang ang malinaw. Sa Diyos, meron kang proteksyon. Sa Panginoon, safe ka. Hindi ka niya pababayaan. Amen? God is my protection. God is my shelter. Yung shelter, di ba? Yung pag bumabagyo, shelter mo ang Panginoon. Ang Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, kahit matanggal yung bubong na yan, ang Diyos pa rin ang protection mo, ang safe place mo. Nakita ko nga doon sa Venezuela, may nahukay doon, mag-ina, 2 years old lang yata yung bata, gumuho yung building. Maniwala kayo, nandun yung bata, andun yung nanay, nahukay nila ilang araw na buhay, ni walang galos. Why? Because I believe God protected the child. Protected that mother. Amen? Amen? Strength. Ano ba yung strength? Ang ibig sabihin ng strength, siyempre, lakas. Ang word dito is stronghold. Ano yung stronghold? Yung bang style na ikaw, kakayanin mo yan kasi may nakakapit sa iyong malakas.
Nakahawak sa iyo yung kalakasan, yung malakas na yan. Kaya ka malakas kasi may nakakapit sa iyo. Kasi nandun ka sa isang lugar na hindi kayang matibag. Hindi kayang gumuho. Sino yun? Ang ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, God is our stronghold. Hindi man, mahina man sa tingin mo yung katawan ko, sa totoo lang, ang Diyos ang aking kalakasan. Kaya nga tayo mga kapatid, minsan, di ba parang pakiramdam mo, hindi mo na kaya? Kaya hindi mo na kaya kasi nakakalimutan mo ito. Sinabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Magagawa kong lahat ng bagay, hindi dahil malakas ako, magagawa kong lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kakayahan na makayanan ito at kakayahan na maging matatag at malakas sa mga bagay na ating pinagdadaanan. Meron ka bang problema? Meron kang pinagdadaanan ngayon? Kapatid, kung nanglulupay-pay ka, okay lang yon. Basta kilalanin mo ang Diyos na nagpapalakas sa iyo. At sasabihin ko sa iyo, makakayanan mo ang lahat ng bagay na yan. Hindi ko kaya sa aking sarili. Hindi ko kaya, kapatid, sa aking sarili. Kaya ko lang yan kasi kasama ko ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng kakayahan. Amen? Ang ganda pakinggan. Ano yung maganda na nga pakinggan eh. Pero dinugtungan ng Panginoon. Kasi sigurista siya. Baka hindi mo magets. Baka hindi mo maunawaan ito. Ano sabi niya rito? He always helps. Lagi niya tayong tinutulungan. Pag sinabing lagi, lagi ba yun? Pag sinabi bang lagi, may panahon na hindi? O ba't? Ang ginamit pong word dito, Ezra, Sharot, Nimsha, Mod. It's a Hebrew word. Ang sinasabi po dito, ang Diyos daw hindi malayo. Nandyan siya. Laging nakahanda. Hindi siya kagaya ng 911. 5 minutes, pinagmamalaki. 911, 5 minutes, nandyan na. Ang Diyos at the very moment, not even a second, wala pang isang segundo, ang Diyos andun na para tulungan ka. At yung tulong niya, kapatid, ay lagi. Ever present. Amen? Ano ba ibig sabihin ng lagi sa'yo? Sige, tatanungin ko kayo. Kala nyo ayaw kung magtanong, ha? Sa'yo, ano ibig sabihin doon na ever present ang Diyos? Sige, may opinion kayo? Para sa'yo, ano ba sabi, Lord? Handang saklolo. Handang saklolo. Ano ibig sabihin ng handang saklolo? Lagi nananatili. Ibig sabihin nananatili. Ibig sabihin nito, mayroon bang panahon na wala ito? Laging nandun. Di ba? Sino nakakaramdam ngayon ng saya? Akala ko kasi ang Diyos noon, nung di pa nakakilala, kailangan pumunta ka sa simbahan, doon ka humingi ng saklolo para pakinggan ka niya. Hindi ito eh. Iba sinasabi ng Biblia eh. Amen? Wala sa lugar. Ano pa? Sino may opinion? Lagi. Lagi. Oh, ba't para kayo natutulala? O pinagbubulay-bulayan natin to. Misa sasabihin, Lord, nasaan ka? Nasaan ka? Hindi ba insulto yun? Hindi mo kasi naintindihan ang awit 46. Oh. Pag sa'yo, ano ibig sabihin ng lagi? Andan saklolo? 24/7. Ha? 24/7. Parang 7-Eleven. 24/7. Ano ba yon? Oh, dito. Anong opinion nyo?
Sa'yo, anong dating sa'yo na lagi? Nung sinasabi to, ang Diyos, ang aking lakas at kanlungan, handang saklolo. Ha? Nasa? Ano sabi dito? Nasa atin? Nasa atin. At pag tayo'y nangangailangan at tumatawag, nandyan siya upang tayo sa ibig. Nandyan siya. Ha? Okay. May narinig ako dito, permanent. Permanent resident. Oh, sino pa? Ano nyo kaya ako kayo pinibigyan opinion? Kasi para maintindihan, lagi. Ang Diyos ay laging sumasa atin. Laging ang Diyos ba laging sumasaan kahit pumapalpak tayo? Oh, issue. Brad, pumapalpak ako eh. Lagi bang nasa atin ang Panginoon? Ha? Alam nyo, dito nagkakamali mga Kristiyano. Ang pananampalataya po, yung pagtitiwala ko sa Diyos, hindi dahil sa aking kakayahan. Yung pagtitiwala ko sa Diyos ay dahil sa Kanya, dahil sa kakayahan ng Diyos. Kaya ako nagtitiwala eh. Kaya ako may faith. It's not because of what I have and what I can do, but it's because of Him. You know yung pananampalataya. Yung pananampalataya na yon, kahit na sabihin mong nadadapa ito, tumutumba ito, mahina ito, it doesn't matter. Ano yung bakit? Kasi ang Diyos ay laging tapat. Nung sinabi niyang handa siyang saklolo, handa talaga siyang saklolo. Kaya akala mo, Brad, andyan na, may maniningil na. Bukas dadating yung maniningil. Kapatid, alam ni Lord. Palagay mo, pababayaan ka niya. Lord, sumasalok ako ng bigas. Kumakalansing na yung lagayan ko ng bigas. Bukas wala na akong isasaing. Pababayaan ka ba ng Kung alam mo ang awit 46, alam mo, Panginoon, alam ko bago ito maubos, magpapadala ka. Hindi yung, Lord, nasaan ka? Panginoon, nasaan? O kaya kailangan gawin mo ito. Minsan ng church, sasabihin ng church, gawin nyo ito para ang Diyos pagpalain kayo. Kapatid, ang naisan ng Panginoon sa Kanya ay magtiwala ka at manatili kang, anong tawag doon? Faithful sa Kanya. Kahit na ikaw may mga time bumabagsak ka, basta faithful ka, ibig ko sabihin yung talagang fanatic ka kay Lord, sa Kanya ako nakakapit kahit anong mangyari. Lord, hindi ako lalayo sa'yo. Hindi ako bibitaw sa'yo. Yun lang ang hinahanap niya. At tutulungan ka naman niya, babaguhin ka niya. Ganun naman ang Panginoon. May naintindihan kayo? So, sino nagsasabi? Agree tayong lahat. Nung sinabi ng Diyos, handang saklolo, ibig sabihin, lagi. Ano man ang kalagayan mo, masigla ka man, malungkot ka man, nag-i-emote ka man, medyo nagdududa ka man, ang Diyos ay laging handang saklolo sa bawat isa sa atin. Ito yung mindset, pakinggan nyo, ito yung mindset ng mga tao noon, ng mga Israelita, kaya kahit sila pasaway. Ito yung mindset ng mga unang mananampalataya, kahit anong daanan nila, hindi sila nababagabag. Bakit? Ito yung mindset nila sa katotohanan ito, na ang Diyos kailanman hindi ako pababayaan. Amen? Amen? Sino ngayon medyo malakas? May problema ka ngayon? Kapatid, ngumiti ka, hindi ka niya pababayaan. Sigurado ako kasi sinabi niya ito, pinangako niya ito, at naniniwala ako gagawin niya ang kanyang sinabi. Because He has the ability to do it. Amen? Amen? Kaya, sino natutuwa ngayon dyan? Okay. So, ano epekto nito? Ano epekto nito? Pag ganito ang mindset ko, kaya tayong mga Kristiyano, dapat yun ang mindset mo. Kahit anong mangyari. Wag ko kayong, minsan kasi, ang church, sinitrain yung mga tao, o pag may ikakay, kailangan pumunta kay pastor. Hindi ho yun eh. I do not have the answer. Wala ako. Na kanino?
Sa Panginoon. At ito magandang balita. Ang Panginoon, wala dito. Ang Panginoon, kahit saan ka nandoon, basta ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, hindi Kanya pababayaan sa punto na yun, kahit isang segundo. Amen? Kaya ako, pag may pamangailangan ako, kapatid, ano ba, meron akong problema, dumating sa akin, hindi na ako nag-iintay. Sa Sunday, pagpe-pray ko to. Hindi! That moment, I call upon God, Lord. Lord, tulungan mo ko. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam ko, may gagawin ka. Alam ko, ikaw ay kikilo sa bagay na ito. And that is faith. Amen? Amen po ba yan? Amen? Hindi ka nasisimangot yung nakaupo ka sa tabi ng pasilyo ng bahay mo, nakaganon ka. Namumblema ka, natatakot ka. Bakit ka natatakot? Ang Diyos, ang iyong lakas. Ang Diyos, ang iyong proteksyon. Amen? Siya yung ligtas na lugar. Amen? Ano epekto? Yan, no? Kita niyo yung kasunod. Epekto. Dahil meron akong mindset na ganito. Ito mindset ko, Brad. Hindi ito nakadepende sa akin. Hindi ito nakadepende sa kakayahan ko. Hindi ito nakadepende sa galing ko. Nakadepende ito sa Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Yun ang mindset ko. Siya ang aking ligtas na lugar. Siya ang aking kanlungan. Siya ay laging handang saklolo sa akin. At dahil ito ang mindset ko, ito magiging epekto. Tingnan nyo. So, we will not be afraid. Ayan na. Hindi na ako matatakot. Kahit daw yung mayanig ang mundo. Ano yan? Diba lindol? Even if the earth shakes, I will not be afraid. Or the mountain fall. Gumuho, mag-erupt man ang bulkan na yan. Magkalasog-lasog man yung bulkan sa pag-erupt niyan. Ang sabi niya, hindi ako matatakot kahit na yung oceans ay mangalit, kahit mag-tsunami pa. Tsunami. Buti sa Bulacan, walang dagat, kaya walang tsunami. Di ba? Kahit mag-tsunami pa, sabi dito, mangalit man ang dagat, hindi ako matatakot. Ano yung ginamit na word dito pagkatapos sabihin nito ng tagapagsalita nito, ng gumawa nito? Dinugtungan niya ng salitang sela. Ano yung ibig sabihin ng sela? Yung sela ho, S-E-L-A-H. Ang ibig sabihin nito, ito ay humihinto at pinag-iisipan mo. Amen? Pinag-iisipan mo ito. Nagre-reflect ka. Alam niyo po, ang awit, pakinggan niyo ako. Ito, gusto kong share sa inyo. Ang awit po, nakadisenyo, hindi para basahin ng mata. Dapat to inaawit. Hindi ko alam ang tono. Tama? Paano gagawin ko sa awit? Ang awit po ay lumalabas sa bibig mo. Kaya nga, ang mga Hudyo, kapag sila ay may problema, bibigkasin nila ito. Ang Panginoon, ang aking lakas. Ang Panginoon, ang aking proteksyon. Hindi ako matatakot. Alam nyo, kasi naabuso lang yung confession eh. Yung confession, naabuso eh. Ginawang magic eh. Na para bang pag inusal mo ito, may mangyayari. Mali ho yun. Ang sinasabi, kapag pinaniwalaan mo ito, at lumabas ito sa bibig mo, galing sa puso mo. Amen? At may kasama itong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, mangyayari yung sinasabi mo. Ibig sa sasabihin mo, wala na pag-asa, wala na ganito. Hindi lalabas sa bibig mo yun kung alam mo ito, kung ito ang mindset mo. Ano man ang nararamdaman mo, ano man ang kalagayan mo, kapatid, kung ito ang mindset mo, ang sasabihin mo, yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Panginoong Diyos, ang aking ligtas na dako. Ang Panginoong Diyos, ang aking proteksyon. Ang Panginoong Diyos, ang aking kanlungan. Ang aking kalakasan.
Kaya nga yung confession, no, may panahon, may paraan yan. Sinasabi yan dahil naniniwala ka. Para ano? Labanan yung pagdududa, labanan yung takot na sinasaksak sa'yo ng mundo. Amen? Paano sasaksak sa'yo ang takot kung ito na yung mindset mo? Pag sinabi mong mindset, kapatid, nagdesisyon na ako na anuman ang daanan ko, ito ang pinaniniwalaan ko. Amen? Kahit nandyan na yung problema, ito ang pinaniniwalaan ko, may gagawin ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwan. Amen? Amen? Sino nakakaramdam ngayon ng kasiyahan sa buhay niya? Alam niyo, bakit? Eto na. Yan na, yung mga salita, yung mga sagot ninyo kanina. Eto na. Mindset ko, no, dahil itong mindset ko, hindi ako matatakot. Dinagdagan pa ito. Pinalalim pa ito ng manunulat. Anong sabi niya? Sabi niya in verse 4, there is a river. May ilog daw, Eka. There is a river that brings joy to the city of God. Meron daw ilog na nagbibigay sigla at saya sa siyudad o lungsod ng Panginoon. The holy place where the Most High lives. Ayun na. Kung saan daw nakatira ang Diyos. Tingnan nyo Kaya ako hindi matatakot kasi alam ko na kung saan nakatira ang Diyos, meron daw ilog na dumadaloy. Ano yung ilog ho? Sa Bulacan maraming ilog, di ba? Ginawang pa nga mga kanta yun Batis. Di ba yung Batis, isang lugar ng refreshment, yung nare-refresh ka. Di ba? Pag ikaw ay napapagod, doon ka sa Batis, medyo ilublob mo yung paa mo doon. Kahit pagod ka, mamaya relax ka na, di ba? It's a place of comfort. May naiintindihan ko dito. Ang sinasabi ng manunulat, mindset ko to, hindi ako matatakot kasi alam ko ito. Pero, pinalalim ng manunulat, meron daw ilog kung saan nakatira ang Diyos. Amen? The place where the God Most High lives. God is in that city. Ang Diyos ang nasa lungsod na yan. So, it will not be shaken. Hindi siya mayayanig. God will help her at dawn. Ano ibig sabihin to, Brad? Where God dwells, the river of God. Sino yung river of God? Ang Holy Spirit. Sino ba Holy Spirit? Ang Holy Spirit po ay kamanlalalang ng Diyos kasama ng berbo ni Kristo. Si Kristo po ang salita, ang logos Ano ba ang Holy Spirit? Pakinggan nyo. Ang Holy Spirit, ang trabaho niya, alam nyo kung ano? Tagapagpatupad ng ano? Kalooban ng Diyos. Kung may himala, ang gumagawa nun, ang Holy Spirit. Siya ang gagawa ng himala. Trabaho ng Holy Spirit. Kaya hindi ba kayo nag-iisip, mga kapatid? Bakit kailangang iwan ni Kristo ang banal na Spirito dito? Bakit niya kailangang iwan ng Holy Spirit dito sa mundo? Bakit? O nagtanong na naman ako. Bakit kailangan iwan ng Holy Spirit? O sino may uula dyan? Bakit kailangan iwan ng Holy Spirit? Iniwan ng Diyos ang Holy Spirit. Iniwan ng Diyos ang Holy Spirit. Para kung sa oras ng pangangailangan, nananampalataya sa Kanya at humingi sa Kanya ng tulong, maaabot na agad at mabibigyan ng katuparan. Di ba? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, iniwan ni Kristo, hindi para sa Kanya. Nandito ang Holy Spirit. Saan niya pinatitira ang Holy Spirit? Sa mga katedral? Sa mga templo? Hindi, winasak nga niya ang templo Di ba? Saan nakatira ang Holy Spirit? Pwede mo kausapin mo yung katabi mo? Kapatid, sa'yo nakatira ang Holy Spirit. Kung nakay Kristo ka, kung tinanggap mo talaga siya,
Binibigay niya ang banal na Espiritu sa lahat ng tumatanggap sa Kanya. Hindi mo kailangang manginig. Hindi mo kailangang makakita ng liwanag. Hindi mo kailangang ginawin. Hindi. Kapag nanampalataya ka kay Kristo, meron siyang pinadadala sa iyo. Yung sugo na yon, hindi tao. Hindi yung pastor ang sugo. Sino yung sugo ng Lord? Ang Holy Spirit. Kanino nakatira? Sa atin. Bakit siya nandyan? Yun na nga eh. To make you glad. There is a river that brings joy. Ang banal na Espiritu nandyan sa iyo para bigyan ka ng galak sa buhay mo. Dahil alam ng Diyos, sa mundong ito, napakatindi na ng mga labanan. Kahit nagkakagulo-gulo, ang Holy Spirit kaya niyang magbigay ng galak sa puso mo. Amen? Paano? Diba sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Pero tatanong lang ako. Sabi ng di ba, humingi ka pa ng Holy Spirit pag kailangan pa. Hindi ho yun. Meron talatang gano'n, di ba? Ang Holy Spirit, ang binibigay niya, once na dumating siya sa iyo, ang binibigay ng Panginoon ay ang kalakasan o yung kapangyarihan, yung kilos niya. Yung tinatawag na baptism in the Holy Spirit. Kapatid, ang ibig lang sabihin nun, ikaw ay nagpakalunod sa banal na Espiritu to the point na ang Holy Spirit nagmamanifest sa iyong panglabas na buhay. Pero it doesn't mean na wala sa iyong Holy Spirit kung hindi ka baptized. Nakuha nyo? If you receive Christ, you were given the spirit of adoption, which is the Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang gumagawa ng mga bagay. Kaya nga yung prayer, kapatid, sabi ng Bible, ang lapit sa bibig mo eh. Yung himala, ang lapit sa bibig mo. Yung kaligtasan, ang lapit sa bibig mo. The moment you pray, the Holy Spirit moves. In fact, ang Holy Spirit pa nga nag-uudyok sa'yo eh. Para manalangin ka eh. Sino yung isa nakakaranas niyan? Na may urgent manalangin ka. Yung Holy Spirit. Ito kasi, ang Holy Spirit nandyan, generally ayon sa Psalms 46, ang nais niya magbigay ng galak sa iyo. There's a river that brings joy to that city. Sino yung city? Ikaw yun. Ako yun. At ang sabi dito, God is in that city, so it will not be shaken. Hindi yan mayayanig. Andyan ang Diyos. Kasi ang Holy Spirit, yan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag niyo sabihin, nasa akin, ako ang ama, ay iba yun. Sapi na yun. Diba? Ang Holy Spirit po, ang presensya ng Diyos sa iyo. Amen? Sipin nyo, awit ito na wala pa si Lord na isulat na ito ng mga awit. There is a river that brings joy to that city. And God is in that city. It will not be shaken. Pag sinabing it will not be shaken, mayayanig ba yun? Matitibag ba yun? Kaya nga naintindihan ko nung tinuturo sa amin sabi ng mga ngaral, kahit na magkabagsak ang paligid ko, ako'y mananatiling nakatayo. Bakit? Dahil magaling ako, hindi. Kasi nasa Diyos ako. Kung ang Diyos ang nasa iyo, sino ang makakalaban sa inyo? If God be for you, who can be against you? Amen? Parang hindi kayo masaya. Dapat nakangiti tayong lahat eh. Sino may pangangailangan sa Panginoon? Meron kayo? Kapatid, magala ka kasi darating yan, yung kasagutan niya. It will surely come. Minsan nga, hindi ka pa nga humihingi. Pinapadala na niya eh. Amen? Amen po? Minsan nga, ikaw wala kang ka-vision sa buhay mo. Binibigyan ka niya ng vision. Hello? Mga kapatid, God is in you. You will not be shaken. Because God will help you. Amen? Sabi dito, God will help her at dawn. Bago sumikat ang araw, andyan na. Ibig sabihin yan, umihilig ka pa
ang biyaya ng Panginoon, andyan na. Kaya nakakahiya di ba? Sabi ni Lord, misa-misa na nga lang kayo magtagpo pag linggo Tirik ng araw, umihilig ka pa. So, pagdating sa Panginoon, ako niya ba, paparinig ka, Brother Ari. Pwede. Di ba? Ang point ko kaya ako masigla kasi alam ko kung ano ginagawa ko. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil magaling si Lord. Amen? Sino may mga kailangan sa Panginoon? Huwag niyo sabihin, hindi kaya ni Lord ibigay lahat ng makapagpapagalak sa iyo. Yung magbibigay sa iyo ng kasiyahan, hindi para ibisyo. Huwag naman yung bisyo. Huwag sabihin, bibili ko to para inggitin ko yung kapwa ako. Hindi gano'n. Kundi yung magbibigay sa iyo ng talagang inner joy sa buhay mo. Baka naiinggit ka doon sa buti pa sila, gano'n. Kapatid, huwag kang mainggit. Kasi kung alam mo ito, yung kinainggitan mo, baka higit pa doon ang ibigay sa'yo ng Panginoon. Kung alam mo lang. Amen? Amen. Ano sabi ng verse 6 to 9? Ang sabi dito, the nations tremble, and kingdoms shake, God shouts, and the earth crumbles. Nakita nyo? Ang sabi ng sobrang tindi ng kapangyarihan ng Diyos na kahit ang mga bansa, kaya niyang utusan ng mayanig kahit ano. Ang punto ko, kahit yung mga makapangyarihang bansa is under the control of God. Amen? Ang nais ng Panginoon, makita ho natin in verse 7, the Lord all-powerful is with us. Inulit na naman niya. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kasama mo. Amen po? Come and see what the Lord has done. Tingnan nyo kung ano ang ginawa ng Panginoon, the amazing things He has done on earth. He stops everywhere. Sabi dito, on the earth, breaks all the bounds. Kaya yung digmaan, yung gulo-gulo, huwag kayong matatakot, hindi kayo maapektuhan noon. God can protect you. Even itong ekonomiya ng Pilipinas, hindi tayo under sa ekonomiya ng Pilipinas. Nasa ilalim tayo ng ekonomiya ng Diyos. Sabi, magugutom ang mga tao, pero ang lahat ng mga mananampalataya sa Kanya, katulad ng ibon, kayang pakainin ng Diyos. Hindi sasala. Meron ba sumala na dito ng pagkain? Wala pa naman, ano? Kaya ng Diyos patigilin ng digmaan. Kaya nga tayo nagpe-pray. Di ba nagpapasalamat tayo, Lord? Patigilin mo na yung digmaan. Nagpe-pray tayo yan God can do it. Amen? Sabi ng Panginoon in 2 Corinthians, I will live with them and walk with them, and I will be their God, and they will be my people. Pangako ni Lord. 2 Korinto yan. Kasama niya, sabi niya, we are the temple of the living God. Amen? Kaya kailangan maintindihan natin to. Ngayon, ano attitude ko? Sabi dito, Psalms 46, be still and know that I am God. Dalawa lang utos niya. To be still and to know that He is God. Yung to be still meaning harpo. Harpo ginamit na salita. Ano ibig sabihin ng be still? Tumigil ka na sa pag-i-strive mo, yung struggle mo. Let go. Desist. Relax. Be calm. Kalma ka lang. Relax ka lang. Ano man ang pinagdadaanan mo. Yun ang una Gusto mong tulungan ka ng Panginoon? Ha? Para yan sa lumalangoy Gusto mo yung mga natututol lumangoy? Pag kawag ka ng kawag, lalo kang malulunod. Ako natutol lumangoy dahil doon. Pero subukan mong kumalma. Madidiscover mo, pwede ka palang lumutang. Naku niyo po ibig ko sabihin, yung word na harpo, wag kang, pwede bang gumamit ng salitang kalsada? Wag kang ngarag. Ano yung ngarag? Yung aligaga, yung masyado kang panic. Ang sabi ng Panginoon, be still, kalma ka lang. Doon nagsisimula.
Tama naman eh. Di ba? Subukan nyo. Kung magagalit ka, huminto ka muna. Kumalma ka. Walang away, di ba? Parang, ano kayo lahat dyan? Kalma lang. Kung may problema ka, umarap ka sa pagsubok, ang sabi ng Lord, be still. Kalma muna, relax, let go. Bitawan mo yan. Ibig sabihin, hindi mo kaya yan. Pabayaan mo ang Diyos ang gumawa. Amen? And know that He is God. Yung know dito, yung yada, actually dito is to understand, to acknowledge, kilalanin mo ang Diyos. Acknowledge. Ano ibig sabihin? Hindi ko kaya Brad. Si Lord ang may kakayahan yan. Bawa, may problema ka, hindi mo na kaya. Ba't ko pa pipilitin? Pababayaan ko ang Diyos gumawa. And I will let God be God so that His enemies will scatter. Amen? Amen po? Nagiging fearless po tayo. Ang alam nyo, maganda pa doon, hindi ka magmumukhang aborido. Tingnan nyo kung may mukhang aborido dito. Ibang mga Kristiyano, pag may problema, tingnan mo lang, obvious na eh. Brad, mukha kang aborido. Kasi hindi ka kumakalma eh. Be still and know that I am God. Amen? Sabi sa the voice version, be still, be calm, see, and understand that I am the true God. Ano yung sabi ni Lord? Bakit alam kong may gagawin ng Lord? Sinabi niya, I will be exalted among the nations. Pakinggan nyo, ang sinasabi ng Panginoon, kalma ka lang. Kilalanin mo ako kung anong kakayahan ko bilang Diyos. Dahil sabi niya, ako'y itatanghal sa mga bansa. Ano ibig sabihin ng Lord? Hindi ka hindi papayagan ng Diyos na mapahiya siya. Naintindihan niyo po? Hindi papayagan ni Lord na mapahiya yung kanyang katangian bilang Diyos. Ayaw niyang mapahiya siya sa mga bansa. Ayaw niyang mapahiya kahit sa ating sarili. Amen? Because He will be exalted. Kaya minsan yung problema, sa totoo lang yung problema, minsan, pinapabayaan lang ni Lord dumating siya. Bakit? Kasi ang dulo niyan, gusto niya, maluwalhati siya. At ikaw matutong magtiwala sa Kanya. Amen? Amen po? Kaya importante po ito sa ating lahat. Gusto ko lang kung iwan sa inyo ilang verses sa Bible na Old Testament. Ito, paborito ko po ito eh. Awit. Sabi po sa Isaiah 41. Do not fear. Amen? Be not afraid, for I am with you. Amen? Do not be dismayed, for I am your God. Ang word dito, do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured, I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand. Sabi ni Lord, hahawakan pa niya tayo. Amen? Tutulungan ka na nga niya, kasama siya, at sabi ng Panginoon, hahawakan kita. Para matiyak lang niya na hindi ka madapa o mahulog o madupilas man lang dyan o malugmok. Ang bait ni Lord, ano? Ito ang totoo. Siya ang humahawak sa atin eh. Sa totoo lang. Hinahawakan ka niya eh. Alam niyo, pinakamagagawa mo lang, humawak ka din sa Kanya. Amen po? Parang konti lang ang solve doon. Alam nyo kaya, bakit ko sinishare to? Kasi itong pananaw ko eh. Ito totoo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi Kanya kayang pabayaan. Kung may magulang na nakakayanin yung nagpapasuso sa kanyang anak, kakayanin ng magulang na kaligtaan ka, ang batang yon. Sabi ng Diyos, akong Diyos, hindi ko kayang kaligtaan ka. Ganun niya, ikaw at ako, kamahal. Kaya nga ako ganito eh.
For so many years, 40 years na akong ganito. Bakit magaling ka? Hindi. Kaya hindi ako makabitaw. Alam niyo bakit? Kasi na-realize ko wala naman nagmamahal sa akin ng lubusan kagaya ng Panginoon. O, mahal ako ng asawa ko, mahal ako ng mga anak ko. Pero alam ko yung pagmamahal ng Lord, higit sa lahat ng ito. Bakit? Kasi kahit anong kahinat ko, ang Diyos hindi niya ako pinababayaan. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Psalms 91, you will not be afraid of the terror of the night. Hindi ka matatakot sa ligalig o lagim ng gabi. Nor the arrow that flies by day. Nor the pestilence, ang mga pestilence that stalks in darkness. Nor the destruction, kahit lindol, kahit ano yan, that lays waste at noon. 1,000 may fall at your side. 10,000 at your right. But danger will not come near you. Amen? Amen ba? Sino nagpapasalamat sa Panginoon? Para yung si Shadrach, Meshach at Abednego, tinapon na doon sa pugon, umaapoy. Nung nakita nung hari, ano yung kaya? Di ba tinapon yan para mamatay yan? 3 yan, ba't yan? 4 yan? At yung sabi, dagdagan mo pa yung apoy. Yung nagdagdag ng apoy, namatay. Pero yung nando sa pugon, nung pinalabasan ng hari, inamoy-amoy nila yung damit, ni walang sunog, ni yung balahibo sa kanilang balat, hindi nasunog. Why? Because God is with them. 3 silang pumasok, ang nakita ng hari 4. Yung pang-4, yun ang Panginoon natin nakasama ng 3. Kapatid, yung Diyos na yun na tumulong kay Abednego, Shadrach at Meshach. Yung Diyos na yon na nagpatigil ng bibig ng leon sa harapan ni Daniel. Yung Diyos na yon ay siya ring Diyos na nakatira ngayon sa inyong mga puso. Kinikilabutan ako kapatid. Kaya ako kinikilabutan kasi nahihiya ako sa sarili ko. Ganun ang Panginoon. Ganun niya tayo ka. Mahal. Amen? Sinong masaya ngayon? Masaya kayo ngayon? Teka, ba't ka masaya? May problema ka. Kaya ako masaya, hindi dahil may problema ako. Kaya ako masaya kasi alam ko, kasama ko ang Diyos na hindi ako pababayaan, hindi ako iiwanan, at bibigyan niya ako ng kalakasan at bibigyan niya ako ng proteksyon. Sinong may mga panalangin nung ngayon? If you can believe, kung kaya nyo lang maniwala, God can make a miracle in your life. Alam niyo po yun? Many years ago, 1982, naniwala po ako sa Diyos na kayang gumawa ng himala. And God gave me that miracle. Kaya meron na akong mga apo ngayon. Kaya kasama ko ang aking asawa. God healed her. And God changed my life. Kahit bisikleta, wala ako. Kahit kwarto, hindi ko kayang upahan. But God changed my life. Binago niya. Bakit? Na-realize ko po ito At sana ma-realize nyo rin po ito. Hindi sayang, hindi aksaya sa oras ang paglilingkod sa Panginoon. God is so good. Amen? He has great and precious promises for all of you. Sana makilala nyo ang Diyos na ito. As we study, I know that your faith will deepen in the Lord. At alam ko, dahil lumalalim ang pagkakilala nyo kay Lord, lalo naman yung mararanasan ang kanyang kapangyarihan.